Sa isang bahay sa Tondo, Maynila, 12 bata ang nagsisiksikan. Lahat sila anak ni Mary Ann. Para sa mag-asawang may 15 anak, paano nga ba nila kinakayang mabuhay? I, Sara Zimmerman Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Vice President of the Philippines. I move to take up additional reference. Sa huling araw ng sesyon ng House of Representatives nitong February 5, 2025, Impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte filed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives. inimpeach si Vice President Sara Zimmerman Duterte. I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. The motion is approved. Ito ay matapos suportahan ng 215 kongresista ang verified complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ang pagkaka-impeach sa Vice President, kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan. Ano nga ba ang patutunguhan ng impeachment case ng ikalawang Pangulo ng bansa? Hindi ko rin palalampasin yung ginagawa nila sa akin. The penalty for a person convicted in an impeachment trial is removal from office and absolute perpetual disqualification to hold public office, elected or appointed. What kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang Vice President? God save the Philippines. Mula December 2024, 4 ang inihayang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pang-4 ang naging basihan ng mga mambabata sa Kamara para sa impeachment complaint. 215 ang lumagda sa impeachment complaint, lampas sa 102 o 1/3 ng lahat ng mga miyembro ng House of Representatives. Sa dokumentong ito, verified complaint for impeachment, nakasaad ang 7 grounds for impeachment. Kabilang dito ang betrayal of public trust, corruption, graft, bribery at iba pa. Unang ground for impeachment na nakasaad sa complaint, ang betrayal of public trust, culpable violations of the Constitution, and plotting to murder or assassinate the incumbent President, the First Lady, and Speaker of the House of Representatives. Kasi Ito ay ang ginawa raw na pagbabanta ng Vice Presidente sa isang online live broadcast noong November 23, 2024. sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nakasaad sa complaint na base sa naging pahayag ng Vice Presidente, inamin niyang may inutusan siyang tao para pumatay sa Pangulo, First Lady at Speaker of the House of Representatives. At ikalawa, na sumang-ayon ang nasabing tao para gawin ang kanyang mga utos o merong contract to kill. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, CDTV. Do not say that. Ang ikalawang ground for impeachment, graft, corruption, and malversation ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education o DepEd. Nakasaad sa complaint na sa 2 taong pamamahala ng Vice Presidente, questionable raw ang naging paggastos niya umano ng nasa 612.5 million pesos na confidential funds ng 2 opisina. You are depriving a person of her liberty. Sa ginawang mga pagdinig sa Kamara, pinag-usapan ang 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 na ginastos sa loob lang daw ng 11 araw. How can you ask a resource person without giving him copies? Taong 2023, ginamit naman daw ni Vice President Duterte ang 375 million pesos
mula sa kabuuang 500 million pesos na confidential funds din ng OVP. Kasama rin sa kinwestiyon ang paggamit daw sa 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education o DepEd nung siya pa ang nakaupong kalihim nito. This is the reason why we don't want to discuss confidential funds, and yan kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential fund. Sa isinagawang pagdinig ng Quadcom sa Kamara, naging maingay ang pangalang Mary Grace Piatos na isa sa mga nakapirma sa tinawag na Documentary Evidence of Payment o DEP. Mayroong Mary Grace Piatos. Lumabas sa hearing na questionable ang pagkatao ng nakalagay na pangalan. Hindi po talaga ako maka-explain yan, ma'am, kasi hindi po ako ang nagpapipirma po. Idadagdag pa ang 1,322 sa 1,992 na mga pangalang tumanggap ng confidential funds mula sa OVP ang walang birth record sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa ginawang pag-iimbestiga ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ang ikatlong ground for impeachment, bribery at graft and corruption o panunuhol daw sa ilang opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement. Nakasaad sa complaint na malinaw na paglabag ito sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices. Ikaapat sa naging basihan ng impeachment, ang unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties in her SALN. Nadiskubre din ang mahigit 2 billion pesos na transaksyon mula taong 2006 hanggang 2015 sa ilang joint accounts ni na Vice President Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte. Mayor at Vice Mayor ng Davao City pa si Sara Duterte nung mga panahong ito. Ang ikalimang basihan ng impeachment, high crimes, including the high crime of murder and conspiracy to commit murder. Idinawit ang Vice Presidente sa extrajudicial killings o EJK ng Davao Death Squad o DDS na nangyari mula taong 2011 hanggang 2018 kung saan si Vice President Duterte ang nakaupong mayor sa Davao City. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. Malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito. Ika-anim sa naging grounds for impeachment ang political destabilization, betrayal of public trust, and high crimes of sedition and insurrection. Ayon sa complaint, makailang beses na inatake ng Vice Presidente ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. At ang ikapito at panghuling basehan ng impeachment, the totality of respondents' conduct as Vice President, including her commission of the foregoing acts, betrayal of public trust, culpable violations of the 1987 Constitution, at graft and corruption. Hindi ba kaparte ng gobyerno ang Vice President? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? February 5, agad na dinala ang articles of impeachment sa Senado. Ang Senado ang tatayong impeachment court at maglilitis kung may basihan ang mga reklamong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. There is a motion to direct the Secretary General to immediately... 11 kongresista ang itinalagang impeachment prosecutors ng Kamara na uusig kay Vice President Duterte. Sa impeachment trial, lilitisin kung dapat bang alisin o manatili sa kanyang pwesto ang ikalawang Pangulo ng Bansa. Paglilinaw ng isang political analyst, mahabang proseso pa ang pagdaraanan ng impeachment case laban kay Vice President Duterte.
Si VP Sara ay hindi pa po convicted. Ang House of Representatives, in-impeach siya. So, ibig sabihin, ipinasa na ng House of Representatives yung bola sa Senado. Ang Senado ang maghahatol sa kanya. Ngayon, kapag convicted siya, doon pa lang siya matatanggal sa kanyang pagiging vice-presidente at yung perpetual disqualification. At hanggat hindi pa siya convicted, siya pa rin ang vice-presidente natin. Ma'am, kapag po halimbawa na na-convict po ang ating Vice President, ano po yung mangyayari dun sa posisyon niya? Mamimili ang presidente from the House of Representatives and the Senate kung sino ang pwedeng maging Vice President. Tapos ang House of Representatives, ang Senate, voting separately, will now have to approve or disapprove the President's appointment. Dahil nag-adjourn o natapos na ang sesyon ng Senado ngayong 19th Congress, humarap sa isang press briefing si Senate President Francis Escudero nito lang February 6. Dito, ipinaliwanag niya kung bakit hindi pa agad masisimulan ng Senado ang paglilitis sa impeachment case ng Vice Presidente. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado matapos ang eleksyon. Public officials are accountable at all times. It should not be interrupted simply because a new Congress is coming in. Because of the principle should be accountability. And accountability remains at all times. So pag naumpisa na yan, dapat tuloy. Kailangan din daw kasing ma-verify ang mga pirma ng mga kongresistang pumirma sa impeachment complaint sa natitirang 4 na buwan bago matapos ang 19th Congress. Posible raw na umabot sa 20th Congress ang impeachment trial. Ibig sabihin, kasama na ang bagong 12 senador sa maghahatol o magkukonvict ba o hindi sa ikalawang Pangulo. At kung mahatulang guilty ang Vice Presidente, The penalty for a person convicted in an impeachment trial is removal from office and absolute perpetual disqualification to hold public office, elected or appointed. nito lang February 7, humarap si Vice President Sara Duterte sa isang press conference matapos ang ginawang impeachment sa kanya ng Kamara. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Itinanggi naman ng Pangulo na may kinalaman siya sa pag-impeach ng Kamara kay Vice President Duterte. No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. Mahaba-haba pa ang tatahakin ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Mahalagang maging mapagbatsyag dahil anuman ang kahinatnan nito, malaki ang magiging epekto sa ating pamahalaan. Alas 6 ng umaga, pinapaarawan ni Mary Ann ang 4 niyang anak sa tabi ng dagat. Ang isa kasi niyang anak na si Jonathan, 1 taong gulang, inuubo at nilalagnat. At dahil walang pambili ng gamot, ang araw ang inaasahan daw niyang magpapagaling sa anak. Pag-uwi ng bahay, mahimbing pang natutulog ang 8 pa niyang anak na nagsisiksikan sa papag. Ang tinimplang kape, magsisilbing agahan ng mga bata
kasabay ng kanin at isang delata. Sa isang garapon, kapansin-pansin na may gatas pa ang mga bata. Pero kailangan raw niya itong tipirin. Na lang po, mga 2 timpla na lang po ito. Pag wala akong talaga naman pambiling almusal, ganun po ginagawa ko sa kanila. Pinapawalan ko ng toyo. Tunay. Dahil wala ng perang pambili ng pananghalian, sa feeding program muna ng isang grupo, aasa ang pamilya ni Mary Ann. Monggo at kanin ang pinagsaluhan ng mga bata. Ang 8 taong gulang na si Junior, sa labas piniling mananghalian. Kahati niya ang 4 niyang mas nakababatang kapatid. Abot tenga ang kanilang ngiti. Madalas daw kasi toyo o asin ang kanilang inuulam. Kaldero, kukuha ko at lalagay ko sa plato. Ulawin ko toyo at kakain ko na ayun lang. Masarap siya onte. 3 lang ang nag-aaral sa mga anak ni Mary Ann, kabilang na si Junior. Wala raw kasing birth certificate ang iba niyang mga anak. Nandito tayo ngayon sa Baseco compound. Kukumustahin natin si Mary Ann. 44 years old lang si Mary Ann, pero 15 na ang anak niya. Gandang hapon po. Ay, ang liliit pa pala ng mga anak ko silang lahat, ate. Tawagin mo kayo dalawa. Tawagin mo nga. Ako si Maki. Sige, po. Ate Mary Ann? Magkakasunod ba sila? Sunod? Opo, 1 taon lang pong agwat. Meron pa po nasa labas po yung 2. Bilangin ko, siyam sila ngayon nandito. Kompleto ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paano sila dumami ng ganito? Ano po, buntisin po ako, ma'am. Pag sa taon-taon po, pagka mag-1 taon po, buntis na naman ako. Bakit hindi na sila Kasi nakapasok? po, hindi po namin kaya. Kasi nga po, dahil sa birth nga, wala po silang mga birth. Sa lahat po ng anak ko, siya lang po ang mayroon. Bakit hirap sa birth certificate? Yung mga nagpaanak po sa akin, ma'am, wala pong yung mga kumadrona, hindi po listrado. Kaya po, wala po. Kaya hindi sila na-register. Opo. Dahil napakiusapan ng paaralan na ipasok ni Mary Ann ang 3 niyang anak. Yun nga lang, hindi sila mailagay sa tamang baitang dahil sa kawalan ng requirements. Si Junior na 8 taong gulang, imbes na nasa grade 3, nasa kinder pa lamang. Kaklase niya ang nakatatandang kapatid na si Mary Jane, 12 taong gulang na dapat ay nasa grade 7 na. At ang 11 taong gulang na si Ella na dapat ay nasa grade 6 na. Sabi daw po ng teacher ko, di sana daw po, kundi daw po kami umalis. Grade 6 na dapat daw po ako. Kasi po, ang lilit po nila tapos ako malaki. Minsan nga po nilalait ako ng kaibigan ko eh. Yung iba ko nga rin pong kaibigan, grade 6 na hindi pa po marunong magbasa. Sa kabila ng kanyang murang edad, nauunawaan na ni Ella ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Minsan wala kang bigas, mahirap po kami. Wala pong trabaho si Papa, tsaka kuya ko lang meron trabaho. Nakaalala ka ba na hindi nakakakain ng tama yung mga bata? Kahit sino pong magulang talaga mag-aalala. Ano ko po na, minsan po sa gabi, iniyak ko na lang po kung bakit hindi na sila nakakakain. Wala naman po kasi akong magawa, ma'am. Bawat araw, may natatanggap na 250 pesos si Mary Ann mula sa 17 taong gulang niyang anak na nagtatrabaho sa Divisoria bilang tindero. Pinagkakasya niya ito para sa ibang gastusin ng pamilya. Ang unang kailangang bilhin, tubig na panligo at panghugas ng mga pinggan. 4 pong ganito sa isang gano'n. Iniwan ko yung 3 doon. 3 timba. 4. 4. Isa na ito. Isa niya.
Ang natitirang 200 piso nakalaan para sa iba pang mga kailangang bilhin, gaya ng 1 kilo ng bigas, 2 sachet ng kape, 1 gatas, at 2 diaper. Bumili na rin si Mary Ann ng tubig na pang-inom ng buong pamilya. Paghahati-hatian na raw nila ang mga ito ng kanyang 12 anak sa susunod na 2 araw. Nagpabili rin ng mga biskwit at merienda ang kanyang mga anak. Hindi pa man nangangalahati ang araw, pero ang natitirang pera ni Mary Ann, 9 na piso na lang. Iniyak ko nga po kanina ini-interview nyo ako. Dapat may matitira pa ako pambayad ng tubig. Ito na nga lang po natira 9. Nakiling naman po sila kaso nasa pa po. Walang hanggang. Sa darating na mga araw, medyo makahihinga ang bulsa ni Mary Ann. Dahil kinagabihan, umuwi ang kanyang asawa na si Edito. Agad niyang inabot kay Mary Ann ang 500 pesos na kanyang kinita mula sa buong araw na pag-aayos ng truck. Ito, pagod. Pag hindi tayo tumulong talaga, hindi tayo magkakapera. Kailangan hanap ng masamaan para makakain. Sa 5 araw na pagsunod namin sa buhay ni na Mary Ann, 14 lang ang nababanggit niyang pangalan. Pumanaw pala kasi ang pang-4 niyang anak na si Edmond noong 2012 dahil sa sakit. Lalaki po, namatay sa akin. 6 na taon po yun nung namatay. Siguro po ngayon kung nabubuhay, ang edad po nun 17 na. Ano daw po yung diphtheria, yung nagkaano po yung lalamunan, nagkasugat po siya. 2 araw po kami sa ospital, namatay na yung anak ko. Nagsusuka po siya ng dugo. Dahil hindi nakakakain ng mga bata ng sapat kada araw, inilapit sila ng reporter's notebook sa isang pediatrician. Ayon sa doktor, undernourished at may impeksyon ang ilan sa mga bata. Lahat sila, parang mababa ang timbang nila para sa edad nila. Medyo maliit din sila para sa edad nila. Pwedeng dahil sa kinakain nila, hindi kumpleto yung nutrisyon nila. Niresetahan ng mga gamot at binigyan ng vitamin sa mga bata para tumibay ang kanilang resistensya at makatulong na madagdagan ang kanilang timbang. Matapos may palabas ang kwento ng pamilya ni na Mary Ann, marami ang nagpaabot ng tulong, tulad ng groceries at financial assistance na malaking tulong daw sa pamilya. Ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO ng Manila patuloy ang pag-monitor sa pamilya ni Mary Ann, lalo na sa kalusugan at pag-aaral ng kanyang mga anak. Nakaranas man ng pangmutya at panghuhusga, nananatiling matatag si Mary Ann para sa pamilya. At gagawin daw niya lahat, mabuhay lang ang kanilang mga anak. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.